Reputasyon, Part 27. Makalipas ang 2 linggo, umuwi sila Ace sa San Roque para harapin ang mga magulang ni Ace at mga magulang niya. "Tawagan kita mamaya, Samantha," sabi ni Ace at hinawakan siya sa kamay. "We make it to the end, Samantha. Just trust me." Patuloy nito at hinalikan siya sa kamay. "I know. I trust you, Ace." Sagot niya at hinalikan ito sa mga labi bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Hinahatid siya ni Ace sa tapat ng bahay nila. Nang makababa na, mabigat ang kamay na nagpaalam kay Ace. Ewan niya pero parang ang lungkot-lungkot niya. Nasanay na rin kasi siyang magkasama sila ni Ace. Maghapon, magdamag. Kung siya nga lang ang nasusunod, ninanais niyang huwag na silang bumalik ng San Roque. Masaya na rin naman sila sa Tagaytay na sila lamang dalawa. "Buti umuwi ka pa." Salubong ng Ate Angeline niya nang makapasok sa bahay nila. "Si Nanay?" tanong ni Samantha na hindi pinansin ng kapatid. "Wala, namalengke." Simangot na sagot ni Angeline. "Hindi ka rin nag-iisip ano? Alam mo bang pumunta dito si Mr. Bienvenida?" Sabi ng kapatid na nagpatigil sa kanya sa pag-akyat. "Kinausap niya si Nanay. Sinabihang ilayo ka kay Ace," sabi ni Angeline at nilingon ang kapatid. "Tanga ka din, ano? Sa tingin mo tutuluyan ka ng Bienvenida na yon? 2 linggo kayong magkasama, ano? Iniuwi ka na niya kasi pinagsiwaan ka na niya." Sabi ni Angeline. "Hindi ganun si Ace." Pagtatanggal niya. "Samantha, lahat ng lalaki pare-pareho. Pag nakuha na ang gusto, itatapon ka ng parang basura. Ayan o, binalik ka na nga ni Ace dahil nagsawa na siya sa'yo." "Ate, hindi ka tutuluyan nun dahil isa kang Santos. Laking kahiyan para sa pamilya niya," sabi ni Angeline at tila si Samantha nasaktan. Hindi siya makakibo dahil totoo ang sinabi ng kapatid. Kahihiyan siya sa pamilya ni Ace. Hindi na lang siya kumibo at nagtuloy na sa pag-akyat. Sa silid, doon siya nag-iiyak ng nag-iiyak. Ano nang gagawin niya ngayon? Paano kung magbago ang isip ni Ace? Tanong niya sa sarili at sinulyapan ang singsing na suot sa daliri. "Hindi, we're engaged," bulong ni Samantha para kahit papaano gumaan ang pakiramdam niya. Alam niya at ramdam niyang ipaglalaban siya ni Ace anumang nasimula nila. Isa pa, nangako si Ace na ipaglalaban siya sa mga taong humuhusga sa kanya. At naalala ang nangyari sa Tagaytay, ang away ni Ace and Rain. Napakagatlabi si Samantha. Ibig bang sabihin, laging may ganoong eksena siyang makikita hanggat magkasama sila ni Ace? Ibig bang sabihin, lagi siyang ipagtatanggol ni Ace sa mga humuhusga sa kanya? Hanggang kailan? Hindi ba magkakaroon ng katahimikan ang pagsasama nila ni Ace dahil lang isa siyang Santos at iisa ang tingin sa kanilang mababang babae, kaladkarin, mga kabit? Lalo siyang napaiyak sa isiping yun. Tila lalo siyang nanghihina sa tuwing iisipin na marami pa silang dapat harapin ni Ace. "Sam." Tawag sa may pinto ng silid. Tinig ng nanay niya. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha at inayos ang sarili. "Kararating mo lang ba?" tanong ng nanay niya na malungkot ang tinig. Tumango si Samantha. 2 linggo din niyang hindi nakita ang nanay niya. Hindi nga siya naka-attend sa kasal ng Ate Lorena. Pinagbawalan kasi siyang pumunta ng kapatid kung kasama niya si Ace. Kaya naman hindi niya nakita kung gaano kagarbo ang kasal ng kapatid.
Kamusta ka? Kayo ni Ace? Tanong ng nanay niya at naupo sa kama, sumaytabi. Okay lang po. Sagot ni Samantha at pilit iniiwas ang mga mata. Anak. Simula nito at hinawakan siya sa buhok. Mahal mo ba siya? Tanong nito. Mabilis si Samantha tumango kasabay ng pagpatak ng mga luha niya. Ayaw sana niyang umiyak dahil ayaw niyang mag-alala ang nanay niya. Pero hindi niya napigilan. Naninikip ang dibdib niya na ewan niya kung bakit. Alam ko naman na hindi imposibleng mahulog ang damdamin mo kay Ace. Sabi ng ina at niyakap siya. Mahal ko po siya, Nay. Mahal na mahal. Umiiyak na sabi ni Samantha. Alam ko, pero Sam, komplikado ang lahat. Ayokong masaktan ka sa huli at hindi nito maituloy ang sasabihin. Andito na po ako, Nay. Handa po ako masaktan. Sagot ni Samantha nang kumala sa pagkakayakap ng ina. Handa ko pong tanggapin ang lahat. Malungkot na sabi ni Samantha kahit hindi siya sigurado sa sarili. Kinausap ako ni Mr. Bienvenida, anak. Sabi ng ina at nilingon ito. Yun ang nais niyang marinig. Sinabihan na ilayo ka kay Ace. At kung hindi mangyayari yon, gagawa daw ito ng paraan para mapaalis tayo ng bayan na to. Malungkot na sabi ng nanay niya. Napaluha siya. Dahil bakit pati kailangan pamilya niya? Hindi ba pwedeng siya na lang? Total siya naman ang may kasalanan. Hindi siya makakibo. Hindi ni Samantha alam ang sasabihin sa ina. Sinabi kong susubukan ko, pero hindi ako nangako sa kanya. Sam, alam ko iba ka. Hindi ka katulad ng mga kapatid mo. Alam kong pag-ibig ang nararamdaman mo kay Ace. Sabi ng ina. Ayoko masaktan ka sa huli. Sana Sam, ikaw na ang magdesisyon. At sana tama ang maging desisyon mo. Huwag mo kaming intindihin. Kaya namin. Isa pa sanay na kami sa eskandalo. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Bago sa'yo ang ganito. Malungkot na sabi ng ina nang hindi siya makakibo. Ano bang sasabihin niya? Isa pa, alam ko namang seryoso sa'yo ang batang Bienvenida. Nakikita ko ang sinseridad niya sa'yo. Mahal po ako ni Ace. Nagmamahalan po kami. At sinabi niyang ipaglalaban niya ako sa pamilya niya at naniniwala po ako doon. Sagot ni Samantha. Pero sana anak, wala namang masaktan pa sa pagmamahalan niyo. Sabi ng ina at tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Sana Sam, makapag-isip ka ng mabuti kung ano makakabuti sa'yo. Habol nito bago tuluyang lumabas ng silid niya. Ano bang dapat niyang gawin? Kahit saan siya pumunta, may masasaktan. Kung ipagpapatuloy niya ang relasyon kay Ace, buong San Roque ang husga at tututol sa kanila. At alam niyang masasaktan ang mama ni Ace. Mahal ni Ace ang ina pati mga kapatid nito. At alam niyang ayaw niyang masaktan ang mga ito. Pero paano? Paano sila? Kung iiwas naman siya para walang masaktan, siya naman ang masasaktan at si Ace. Hindi niya kayang saktan si Ace at lalong hindi niya kayang mawala ito ngayon. Lalo na't malalim ang damdamin niya kay Ace. At naibigay na niya ang sarili kay Ace ng maraming beses. At mahal na mahal niya si Ace. I can't believe you, Ace. Bakit sa isang Santos pa? Hiyaw ng mama niya pagdating niya sa bahay nila. Ilang beses siyang tinatawagan ng mga magulang at kapatid.
Pero hindi niya sinasagot dahil ayaw na muna niyang makausap ang mga ito. Dahil alam niyang pagsasabihan lang siya ng mga ito na itigil ang relasyon niya kay Samantha. At hindi niya magagawa ang bagay na yon. Lalo na ngayong engaged na sila ni Samantha. Samantha is different. Mabilis na sagot niya sa ina. What different are you talking about, ha? Anak, ina niya pa iba-iba ng asawa at mga kapatid niya mga kabit. Mga lahi sila ng kabit. Hiyaw ng ina. Ma. Nasa titig niya ang pagtutol sa sinasabi ng ina. Nais niyang ipagtanggol sa Samantha. Ipagdiinan na iba si Samantha at hindi ito magiging tulad ng mga kapatid. Layuan mo ang babaeng yun. Layuan mo siya, Ace. Kilala mo ba kung sino ka, ha? Galit na sigaw ng mama niya. Nilingon niya ang ama na nasa tabi ng ina. Nasa mukha din ang galit at lungkot. Isa kang bienvenida at bakit ka papatol sa isang tulad niyang kaladkarin? Patuloy ng ina na nagpapintag sa tenga niya. Ilang beses na ba niyang narinig ang mga salitang yon? At siya man dati, ganyan ang tingin kay Samantha. Pero napatunayan niyang hindi ganoong klase si Samantha. She's different, ma. She's not what you think she is. Ulit na paliwanag niya. Ilang beses ba niyang kailangan ulit-ulitin na iba si Samantha? What different is? Isa siyang Santos. Muling sambit ng ina na tila tiring-diri sa apelido ni Samantha. Huwag mong ibaba ang sarili mo dahil lang nahihibang ka sa babaeng yun. Sabi ng papa niya. Bumuntong hininga si Ace. Ayaw niyang makipagtalo sa mga magulang. Ayaw niyang maging problema sa kanila si Samantha. Kahit alam niyang sa simula pa lang, magiging malaking problema niya. Sa pamilya niya si Samantha. Pero ganoon pa man, susundin niya ang damdamin niya para kay Samantha. She loved her so much and he will marry her. Kahit pa tumutol ang lahat sa kanila, ipaglalaban pa rin ni Ace ang pagmamahalan nila ni Samantha. I've confessed everything to your mom. Sabi ng papa niya. Nilingon niya ito. Nakita ang lungkot at pagsisisi sa mga mata nito. Sinulyapan niya ang ina na may galit na nakatingin sa ama. Sinabi ko ang lahat sa kanya. Ang panluloko ko sa inyo, ang halos 10 taon kong panluloko sa inyo. Patuloy ng ama. Sinulyapan niya ang kanyang ina na nasa mga mata ang galit. Pero nagsisisi na ako. Nangako ako sa mama mo na ititigil ko na ang lahat. Tinapos ko na rin ang anumang ugnayan namin ni Aileen. Na magsisimula kami ulit. Tayo Ace ng mga kapatid mo. Patuloy ng ama. Nakatingin lang siya rito. At kitang-kita naman niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Mahal ko ang mama mo, Ace. Kayo ng mga kapatid mo. Dagdag ng ama. Pinatawad ko siya, Ace, dahil mahal ko ang papa mo. At aaminin kong may naging kasalanan din ako noon. Sabat ng ina. Maayos na sa amin lahat ng papa mo. Nangako na siyang hindi na kailanman makikipagkita sa babaeng yun. I don't know what to say. Sagot niya sa ina dahil yun naman ang totoo. Hindi niya alam ang isasagot. Oo, masaya siya dahil naputol na ang ugnayan ng ama kay Mrs. Ontiveros at maayos na ang mga magulang niya. Pero bakit tila hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari? Pero you, Ace, and this woman Samantha is different story. Dramatic na sabi ng ina. You are bienvenida, iho. Hindi basta-basta ang pangalang taglay mo. Patuloy ng ina sa malungkot na tinig. But, ma, I can't do that anymore. Malungkot na sagot niya na tila ba may mabigat siyang pasen sa mga balikat na hindi niya alam kung paano papasanin.
Why not, Ace? Andyan si Iris. Pwede mong pakasalan anumang oras. Sabat ng ama. I love her. Seryosong sabi ni Ace sa mga magulang at pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng ina. Pero sa ama, pagkadismaya ang nakita. For God's sake, Ace, why you let yourself fall in love with that woman? Tila nandidiring sabi ng ina. I'm sorry, ma. Pa, but leave that woman. Hiwalayan mo siya, Ace, kung gusto mo pa akong makita sa mundo. Sabat na sabi ng ina bago pa niya matapos ang sasabihin at mabilis na umakyat sa mataas na hagdan ng bahay nila. Nanlaki ang mga matang sinundan niya ang tingin ng paakyat na ina. Ma! Tawag niya pero hindi naman ito lumingon sa kanya. Alam kong hindi mo kayang saktan ng mama mo, Ace. Sabi ng papa niya. Sinalya pa niya ang ama at nilamukos ang mukha sa mga palad. I can't hurt her, of course. But sagot niya at pinagsak ang katawan sa sofa. I love Samantha, Papa. Malungkot na sabi ni Ace. I know, but Ace, she's not good for you. Sagot ng ama at hinawakan siya sa balikat. Who's good for me then? Find another woman na babagay sa'yo at maipagmamalaki mo. Yung walang huhusga sa'yo tuwing kasama mo siya. Yung hindi ka pagbubulungan sa tuwing maglalakad kayo sa daan. Sagot ng ama. Alam naman niya ang bagay na yun, pero wala na siyang pakialam sa mga mapanghusga sa mundo. Papa, buong San Roque ang humusga kay Samantha, even me. But she's different, Papa. Hindi siya tulad ng mga kapatid niya at ng nanay niya. Sagot niya sa ama. Ilang beses na ba niyang sinabi ang bagay na yon? I'm sorry, Papa, but I love her. I really love her. Malungkot na sabi ni Ace. Ayaw niyang masaktan ang mga magulang lalo na ang mama niya, pero anumang magagawa niya. Mahal niya si Samantha at hindi niya ito kayang iwan. She wants her. She needs her. Ilang oras pa nga lang silang nagkakahiwalay. Namimiss niya na ito. Iniisip niya kung ano nang ginagawa nito na ngayon. Gusto na niyang makasama si Samantha. That's bullshit, Ace. Sabi ng papa niya. Love is bullshit. Dagdag pa ng papa niya. I know, Papa, but I can't help it. I can't leave Samantha. She's my everything now. It seems like I can't live without her. I hope you'll understand. I'm trying, Iho. But you can't hurt your mama. Nasaktan ko na ang mama mo. Huwag mo naman sana siyang saktan pa. Sagot ng ama at iniwan siyang nakaupo sa sofa. Hindi alam ang gagawin. Ano bang dapat niyang gawin? Paano ba matatanggap ng pamilya niya si Samantha? Kinagabihan, tinawagan niya si Samantha pero hindi ito sumagot. Nagtaka siya. Kahit sa mga message niya rito, hindi ito sumasagot. What's happening? Tanong ni Ace sa sarili at mabilis na hinila ang jacket sa may upuan at kinuha ang susi. Pupuntahan niya si Samantha. Alam niyang maaaring may nangyari kaya hindi ito sumasagot sa mga tawag at text niya. Kailangan niyang makita at makausap si Samantha. Saan ka pupunta, Ace? Tanong ng mama niya nang makita siyang nagtatakbo pababa ng hagdan. I need to see Samantha. Sagot niya habang sinusuot ang jacket. They're gone. Seryosong sagot ng ina na nagpahinto sa kanya sa pagbaba ng hagdan. What? Pinaalis ko na sila dito sa San Roque kasama ang buong pamilya niya. What?
Gulat na tanong ni Ace sa ina. They need to leave this town for your own good, Ace. Para magising ka na sa kahibangan mo. No, Mama, no. Sagot niya at nagtatakbo pababa ng hagdan. Ace! Tawag ng mama niya pero nagtatakbo siya pababa. Don't do this to me, iho. Pagsusumamo ng ina. Tumigil siya sa paglabas ng pinto at sinulyo pa ng ina na mangyak-iyak na. Please, Ace. But I love her, Ma. Malungkot na sagot niya at nakita ang dalawang kapatid na babae sa may hagdan. Marahil narinig ang malakas na boses niya at ng ina. She's not the one for you, anak. Sabi ng ina at lumapit sa kanya. Hinuwakan siya sa mga kamay. Magdadala ng kahihiyan sa'yo si Samantha, anak. Makinig ka naman sa akin. Hindi siya nababagay sa'yo. Mas may hihigit pa kay Samantha. Pagsusumamo ng ina, kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Mahal kita, Ace, kaya ayokong mapunta ka lang sa tulad ni Samantha. Patuloy nito. I love you, Ma, but I love her. Sagot ni Ace at binawi ang mga kamay sa ina. I hope you'll understand me. Sabi niya at sinulyapan ang dalawang kapatid sa may hagdan. Nasa mga mata nito ang lungkot at tila awa sa kanya at sa ina. Ace, hindi mo na siya makikita. I will find her. Matigas na sagot ni Ace. Kahit saan man sulok niyo siyang itago, mahahanap ko siya, Mama. And I'm sorry. Sabi niya at tumalikod na para lumabas. I love you, Ma. I really am. But I want to follow my heart. Sabi ni Ace bago siya tuluyang lumabas ng pinto. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.